Biyaheng norte tayo ngayon kung saan napapaligiran ng kabundukan at karagatan ang extreme northern part of the Philippines. Kaya naman may naitatagong ganda ang norte na pwedeng ngayon nyo lang makikita. Ilocos Norte will definitely surprise you with only the best of the Philippines. Kaya mga ka-trippers, samahan nyo kami ang inyong travel buddies. I am Paula. I am Moby. Umay kayo dito Ilocos Norte, dito lang sa Katrip! Ilocos Norte, isa sa mga lugar na dinaray ng mga turista na talagang maipagmamalaki ng Pilipinas. Noong 16th century, tinawag ng isang Spanish conquistador na si Juan de Salcedo na Ilocos ang lugar na ito. Ang Ilocos kasi ay nagmula sa salitang Looc, napapaligiran ito ng yamang tubig. Tinagurian rin itong sagana sa likas na yaman na siyang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga Ilocano. Talaga namang mabibighani ka sa ganda ng norte na papatok sa iyong pag-adventure. Makikita rito ang nagagandahang tanawin na babalik-balikan mo. Nandito tayo ngayon sa Poway Church, kilala rin sa tawag na St. Augustine Church at isa sa tinaguriang pinakamatandang simbahan sa Pinas. Tara, pasok tayo! Itinayo ito taong 1694 ng mga Augustinian Friars at natapos noong 1710. Ang Poway Church ay kasama sa World Heritage Site. Tinaguri ang Baroque Church sa bansa na kabilang sa UNESCO World Heritage List. Ito ay gawa sa bricks, corals, limestones, eggs, sand at cement. Nakayanan at nalampasan din nito ang pinakamalakas na lindol sa kasaysayan ng bansa. Sa katunayan, meron itong 24 na buttresses o pundasyon upang masuportahan ang simbahan tuwing may darating na lindol. Talaga namang maraming namamangha sa pagkakagawa ng simbahang ito. Kung simbahan lang din naman ang pag-uusapan mga ka-trippers, hindi pa uhuli ang Bacarat Church. Alam nyo ba na ang simbahang ito ay pinatayo ng mga praileng Agustino na matatagpuan dito sa bayan ng Bacara? Ipinatayo ito noong 1503 at pinisinayaan noong 1792. Kasabay ring ipinatayo ang bell tower at kumbento ng naturang simbahan. Sa tabi nito ay matatanaw ang nakamamanghang tanawin ng isang belfry o kampanaryo na natirang bakas ng dating simbahan nang yenigin ito ng 7.8 magnitude na lindol noong August 1983. Binansagan itong dignified domeless bell tower in Asia. Siya nga. Kahit nasira ang dome nito matapos ang malakas na lindol, nakatindig pa rin ang kampanaryong ito. Katibay naman! Ngayong araw, hindi lang reminiscing at sightseeing dito sa Ilocos Norte ang gagawin natin. Mapapasabak tayo sa kakaibang Ilocano food trip na talaga namang trip na trip ng ating ka-trippers na si Tin. Hello mga ka-trippers! Ako si Tin. Narito tayo ngayon sa Batac City kung saan matitikman natin ang patok na patok at ipinagmamalaking empanada ng Ilocos Norte. Kaya tara, samahan niyo ako! Excited na akong tikman ang kanilang empanada. Ang sarap! Talagang 30 pesos lang. Sulit na talaga. Mabubusog ka talaga.
Kung adventure naman ang trip nyo, hindi naman magpapahuli ang Pagudpud Beach. Pinagmamalaki rin dito ang Pagudpud Beach na talaga namang dinarayo rin ng mga turista dahil sa taglay nitong blue crystal water at white sand. Inihanay din ito ng mga travel organizations, magazine at ilang kritiko bilang one of the best beaches in Asia. Ang ganda talaga dito sa norte, no? Oo naman partner, talagang maipagmamalaki natin ang norte. Marami ka nang mapapasyalan, marami ka pang makikitang atraksyon na talaga namang babalik-balikan mo. Talaga partner? Sa katunayan nga, may isang museo dito na hindi talaga magpapahuli. Ito ay tinatawag na Museo Ilocos Norte. Kaya naman mga ka-trippers, samahan nyo kami kung ano nga ba ang nasa loob ng museo nito. Tara! Ang Museo Ilocos Norte ay matatagpuan sa Lawag, malapit lang sa provincial capital at ilang lakaran lang mula sa plaza ng lungsod. Isa sa pinaka-the best na paraan para malaman ang kultura ng mga Ilocano ay ang pagbisita sa museo. Naipatayo ang Museo Ilocos Norte to give pride to its citizens. Kitang-kita sa mga display ang malalim na pagmamahal at pag-iingat ng mga Ilocano sa kanilang kultura. Ito nga nakikita niyo sa paligid kung gaano nga ba pinahahalagahan ng mga Ilocano ang kanilang mga kagamitan noon. Tulad na lamang ng mga lumang gamit ng magsasaka at ilang kagamitan ng mga Ilocano noong unang panahon. Isa lamang ito sa mga atraksyon sa Lawag City na hindi dapat palampasin ng mga bibisita sa lungsod. Ang museo ay tinawag na gaming na ang ibig sabihin ay kayamanan. Ito ang sumisimbolo sa kayamanan ng Ilocos Norte. Nakahanay ang mga bagay-bagay na nakadisplay sa dalawang palapag ng museum. Ang galing ah! Tatak Ilocano talaga. Makikita rin dito ang ancestral house na naglalaman ng lumang kagamitan noong unang panahon. Pagpasok mo dito, makikita ang iba't ibang disenyo ng kagamitan tulad ng mga lumang lutuan, antik na mga furniture at marami pang iba. Para tiyak na masulit natin ang adventures natin dito sa Ilocos Norte, itutour namin kayo dito sa Kapurpurawan Rock Formations. Alam nyo ba, panalo rin ang selfie mode dito sa lugar na ito? Tara mga ka-trippers! Ang Kapurpurawan Rock Formations ay ipinagmamalaking yaman ng bayan ng Burgos. Siguradong mag-e-enjoy at mapapawi ang iyong pagod sa mga malakristal na mga batong inukit ng kalikasan. Amazing! Ito rin ay gawa sa limestone na resulta ng pagbabago ng panahon at puwersa ng karagatan. Pero mga ka-trippers, pinagbabawal na ngayon ang pag-akyat sa mga rock formations para maiwasan ang vandalism at pagkasira nito. Selfie-selfie na lang mga ka-trippers ha, panalo na! At kung sakaling mabitin kayo sa sightseeing sa mga rock formations, pwede nyo ring subukan ang horseback riding sa halagang 100 pesos lang. Sulit na sulit para libutin ang lawak ng Kapurpurawan Rock Formations. Ilocos Norte has drastic charm and rich in heritage that should not be forgotten. It's more fun in the Philippines, it's more fun in Ilocos Norte. This has been Moby. This has been Paula, hanggang sa uulitin na biyahe, ito ang Katrip!